Ang mga misil na Flamingo ng Ukraine ay naghatid ng isang mapaminsalang dagok sa puso ng industriyang militar ng Russia sa pamamagitan ng pag-atake sa planta ng Votkinsk, isang pasilidad na kritikal sa produksyon ng mga ballistic missile gaya ng Iskander, Topol-M at ang bagong ipinagmamalaking Oreshnik. Ang pagsabog ay naganap sa lalim na 1,300 kilometro mula sa hangganan, isang distansyang nagpapatunay na wala ng ligtas na sulok sa loob ng teritoryo ng Russia mula sa mga sopistikadong armas ng Kyiv. Ang mga seer na may numerong 22 at 36 ay nakumpirmang dumanas ng matinding pinsala na nagdulot ng malawakang sunog at pagkabasag ng mga bintana sa mga kalapit na komunidad dahil sa lakas ng pressure wave. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang isang taktikal na tagumpay, kundi isang estratehikong paralisis sa kakayahan ng Moscow na punan ang kanilang arsenal ng mga advanced na armas. Dahil ang Votkinsk ang pangunahing sentro para sa mga solid fuel ballistic missile, ang bawat minutong tumitigil ang operasyon nito ay nangangahulugan ng paghina ng nuklear at kumbensyonal na pananakot ng Kremlin sa buong mundo. Ang matagumpay na operasyong ito ay nagpapakita ng isang bagong yugto sa tunggalian kung saan ang digmaan ay hindi na limitado sa mga frontline sa Donbas o Zaporizhzhia, kundi direktang tumatama sa mga ugat ng kapangyarihang militar ng Russia. Sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiyang Flamingo, ipinamalas ng Ukraine ang kanilang lumalagong kakayahan sa long-range precision strikes na kayang lumusot sa mga radar at air defense system na dati ay itinuturing na impenetrable. Ang pagkasira ng mga pasilidad para sa RS, Dolaput-Uyarsk at Bulava ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe sa internasyonal na komunidad. Ang kadena ng supply ng Russia ay marupok at madaling gumuho sa ilalim ng tumpak na presyur. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng agarang reaksyon mula sa mga lokal na otoridad sa Republika ng Udmurtia na napilitang aminin ang pagkakaroon ng mga biktima at malaking pinsala sa ari-arian, bagaman sinubukan ng sentral na pamahalaan sa Moscow na maliitin ang lawak ng sakuna. Ang epekto ng pag-ataking ito ay agad na naramdaman sa iba pang mga estratehikong lokasyon, partikular na sa Crimea na nagsisilbing bastyon ng Hamdo-Ibienden. Kasunod ng pagsabog sa Votkinsk, ang mga puwersa ng Ukraine ay muling naglunsad ng mga operasyon sa Sevastopol, kung saan 2 patrol ship sa ilalimgang proyektong 22,460 na kilala bilang Okotnik kang tinamaan sa Lokngang, Viganggang Inkerman. Ang mga barkong ito na binuo para sa seguridad ng hangganan at pagmamanman ay mahalaga sa pagpapanatili ng kontrol ng Russia sa katubigan ng Bienden. Ang sabay-sabay na paghina ng produksyon ng misil sa kalupaan at ang pagkawasak ng mga naval assets sa dagat ay lumilikha ng isang sitwasyon kung saan ang Russia ay unti-unting nakukulong sa isang depensibong posisyon na nagpapahirap sa kanilang kakayahang maglunsad ng mga bagong opensiba. Sa aspeto ng himpapawid, hindi rin nakaligtas ang mga anti-submarine aircraft na Beriev B-12 Chaika sa Yevpatoria. Ang mga eroplanong ito, na dumaan na sa naunang pag-atake noong nakaraang buwan, ay muling naging target habang sumasailalim sa pagkukumpuni, na nagpapatunay na ang intelligence network ng Ukraine ay malalim na nakaugat sa loob ng mga operasyon ng Russia. Ang bawat nawawalang Chaika ay nagpapababa sa kakayahan ng Moscow na subaybayan ang mga banta sa ilalim ng dagat at protektahan ang kanilang mga natitirang barkong pandigma mula sa mga drone ng Ukraine. Ang ganitong uri ng koordinadong pagsalakay ay nagpapahiwatig ng isang mas malawak na estratehiya, ang sistematikong pag-ubos sa mga mata at tenga ng militar ng Russia sa rehiyon ng Crimea. Ang serye ng mga kaganapang ito ay nagaganap sa gitna ng isang matinding digmaang diplomatiko at impormasyon. Habang ang Kremlin ay nagpapakalat ng mga naratibo ng tagumpay at pag-angkin sa daan-daang kilometro kwadrado ng teritoryo sa Ukraine mula sa simula ng taong 2026, ang mga independiyenteng pagsusuri mula sa Bienyenko o Chientran ay nagpapakita ng ibang katotohanan. Ang mga datos ay nagpapahiwatig na ang mga nakuha ng Russia ay limitado lamang sa maliliit at hiwa-hiwalay na mga lugar na hindi sapat upang baguhin ang kabuuang takbo ng digmaan. Ang pagmamalabis ng Moscow sa kanilang mga tagumpay sa Zaporizhzhia ay nakikita bilang isang desperadong hakbang upang kumbinsihin ang mga bansang kanluranin na ang suporta sa Ukraine ay wala ng saysay,
Ngunit ang mga katotohanan sa lapangan ay nagsasabi ng kabaligtaran. Ang tensyon sa pagitan ng mga opisyal na pahayag ng Russia at ang aktwal na sitwasyon sa gyera ay naglalantad sa lumalalang krisis sa loob ng kanilang hanay. Ang militar ng Russia ay nahaharap sa isang seryosong problema sa tauhan kung saan ang bilang ng mga nasasawi sa ilang yugto ng labanan ay lumalagpas na sa bilis ng kanilang pangangalap ng mga bagong sundalo. Ayon sa mga obserbasyon ni General David Petraeus, ang kakayahan ng Russia na punan ang kanilang mga pagkalugi ay hindi walang hanggan at ang patuloy na mataas na bilang ng mga namamatay ay maaaring humantong sa isang panlipunang krisis sa loob ng bansa. Ang mga pamilyang Ruso na umaasa sa mga ipinangakong benepisyong pinansyal ay nagsisimula ng makaramdam ng bigat ng digmaan na nagiging isang banta sa politikal na katatagan ng administrasyon ni Vladimir Putin. Sa kabilang banda, ang Ukraine ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang relasyon sa mga internasyonal na kasosyo na nagdudulot ng matinding pagkabalisa sa Moscow. Ang posibleng paglahok ng South Korea sa mga programa ng NATO para sa pagbili ng mga armas ay itinuturing na isang seryosong banta ng Russia. Ang babala ni Maria Zakharova tungkol sa mga asimetrikong ganti laban sa Seoul ay isang malinaw na indikasyon na ang Kremlin ay natatakot sa pagpasok ng mga makabagong armas mula sa Asya patungo sa Ukraine. Ang pagpapalawak ng koalisyong sumusuporta sa Kyiv na ngayon ay umaabot na sa mga bansang malayo sa Europa ay nagpapakita na ang pandaigdigang kaayusan sa seguridad ay nagkakaisa laban sa pananalakay ng Russia. Ang panawagan ni dating punong ministro Boris Johnson para sa mas direktang aksyon mula sa mga bansang kanluranin ay nagdaragdag ng presyur sa diskursong ito. Ang mungkahi na magpadala ng mga non-combat units para sa suportang teknikal at pagsasanay sa loob mismo ng Ukraine bago pa man magkaroon ng kasunduang pangkapayapaan ay isang radikal na pagbabago sa polisiya. Ipinapahiwatig nito na ang pasensya ng mga kaalyado ay nauubos na sa harap ng mabagal at maingat na pagbibigay ng tulong militar. Ang argumento ni Johnson na ang digmaan ay sana naiwasan kung naging mas matatag ang tugon ng mundo noong 2014 ay nagsisilbing isang mahalagang aral para sa kasalukuyang sitwasyon. Ang pag-aatubili ay nagpapalakas lamang sa loob ng agresor. Habang ang digmaan ay pumapasok sa isang yugto ng matinding pag-ubos ng resources, ang teknolohiya ay nagiging pangunahing salik sa pagtukoy ng mananalo. Ang mabilis na pag-unlad ng industriya ng defense drone ng Ukraine ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang magpanatili ng presyur sa mga frontline nang hindi kailangang magbuwis ng napakaraming buhay ng sundalo. Ang bentahe sa aerial reconnaissance at precision bombing ay pumapawi sa numerical superiority ng Russia sa aspeto ng kanyon at bala. Ang pagbabagong ito sa anyo ng pakikidigma ay pilit na nagtutulak sa Russia na gumastos ng higit pa sa kanilang naghihingalong ekonomiya para sa air defense at electronic warfare na nagpapabilis sa pagguho ng kanilang pambansang pondo. Ang sitwasyon sa Bienden ay nananatiling isang kritikal na punto ng tunggalian. Ang paglipat ng mga barkong pandigma ng Russia mula sa Sevastopol patungo sa mas silangang bahagi ng dagat ay isang pag-amin ng pagkatalo sa kontrol ng katubigan malapit sa Crimea. Ang bawat matagumpay na drone strike ng Ukraine sa mga daungan ng Russia ay nagpapaliit sa espasyo kung saan maaaring kumilos ang kanilang armada, na nagreresulta sa paghina ng kanilang kakayahang maglunsad ng mga amphibious assault o magharang sa mga export ng butil ng Ukraine. Ang estratehikong kahalagahan ng Crimea ay unti-unting nagiging isang pasanin para sa Moscow, sa halip na isang asset, dahil sa patuloy na pangangailangan na protektahan ito mula sa mga makabagong atake. Ang mga kaganapang ito ay nagpapakita ng isang malinaw na pattern. Ang inisyatiba ay unti-unting lumilipat sa panig ng Ukraine habang ang Russia ay nalulubog sa isang estratehikong pagkapatas na may kasamang matinding gastos. Ang pag-atake sa Votkinsk ay hindi lamang tungkol sa pagsabog ng mga gusali. Ito ay tungkol sa pagwasak sa tiwala ng militar ng Russia sa kanilang sariling kakayahang ipagtanggol ang kanilang pinakasensitibong mga lihim at teknolohiya. Ang pandaigdigang komunidad, kabilang ang mga bansa sa Timog Silangang Asya, ay masusing nagmamasid sa mga kaganapang ito dahil ang resulta ng tunggaliang ito ay magtatakda ng mga bagong pamantayan sa soberanya, teknolohiyang militar, at ang hinaharap ng pandaigdigang seguridad.
Ang bawat pagsabog sa loob ng Russia ay isang paalala na sa modernong panahon, ang kapangyarihan ay hindi lamang nasusukat sa laki ng hukbo, kundi sa talas ng teknolohiya at tibay ng politikal na kalooban. Sa ikalawang bahagi ng pagsusuring ito, ating hihimayin ang mas malalim na bitak sa pundasyon ng kapangyarihan ng Kremlin at ang lumalawak na lamat sa kanilang estratehikong depensa. Ang matagumpay na operasyon ng Ukraine laban sa planta ng Votkinsk ay hindi lamang isang insidente ng pananabutahe. Ito ay isang deklarasyon ng pagbabago sa arkitektura ng seguridad sa silangang Europa. Sa loob ng maraming dekada, ang industriya ng misil ng Russia ay itinuturing na banal na lupain na hindi maaaring galawin, ngunit ang pagpasok ng mga misil na Flamingo ay nagpatunay na ang teknolohikal na bentahe ng Moscow ay mabilis na naglalaho. Ang pagkaparalisa ng mga siyong sa Votkinsk ay nagdudulot ng isang domino effect sa buong chain of command ng Russia. Dahil ang bawat Iskander o Oreshnik na hindi magagawa ay nangangahulugan ng bawas na kakayahan para sa kanilang mga puwersa sa frontline na magbigay ng artillery cover at precision strikes. Ang krisis sa tao ay isa pang aspeto na nagpapahina sa moral ng hukbong Ruso. Sa kabila ng mga opisyal na ulap na nagpapakita ng maayos na recruitment, ang katotohanan sa loob ng bansa ay mas madilim. Ang pagdepende ng Kremlin sa mga kontrata na may malalaking bayad para sa mga voluntaryo ay nagsisimula ng maging isang pasaning pang-ekonomiya na hindi na kayang suportahan ng pambansang budget sa mahabang panahon. Kapag ang mga pangakong pinansyal na ito ay hindi na natupad, ang mga pamilya sa mga malalayong rehiyon ng Russia ay magsisimulang magtanong tungkol sa tunay na layunin ng digmaan. Ang posibilidad ng isang pangkalahatang mobilisasyon ay nananatiling isang mapanganib na opsyon para kay Vladimir Putin dahil maaari itong maging mitsa ng malawakang pag-aaklas mula sa gitnang uri na hanggang ngayon ay sinusubukang umiwas sa direktang epekto ng labanan. Sa kabilang panig ng bakod, ang pagbabago sa posisyon ng South Korea ay nagpapakita ng isang mahalagang pagbabago sa geopolitics ng Asya at Pasipiko. Ang Seoul na dati ay maingat sa pagbibigay ng direktang tulong militar ay tila muling sumusuri sa kanilang papel sa ilalim ng mekanismo ng PURL ng NATO. Ang banta ng mga asimetrikong hakbang mula kay Maria Zakharova ay hindi lamang para sa South Korea, kundi isang babala sa lahat ng mga kaalyado ng Estados Unidos sa Asya na huwag makialam. Gayunpaman, ang alyansa sa pagitan ng Russia at North Korea ay nagbigay ng moral na batayan para sa Seoul na paigtingin ang kanilang suporta sa Ukraine. Ang pagpasok ng teknolohiyang militar ng Korea sa labanan ay maaaring maging game changer, lalo na sa aspeto ng smart munitions at anti-drone systems na kasalukuyang kinakailangan ng Kyiv upang tapatan ang kagamitan ng Russia. Ang talakayan sa loob ng Europa ay nagiging mas agresibo rin, gaya ng nakikita sa mga pahayag ni Boris Johnson. Ang kaisipang huwag maghintay ng kapayapaan bago tumulong ay nagpapakita ng isang bagong antas ng determinasyon. Ang pagpapadala ng mga non-combat units para sa suportang teknikal at lohistika ay isang paraan upang direktang iparamdam sa Russia ang presensya ng NATO nang hindi formal na nagdedeklara ng digmaan. Ito ay isang estratehikong sugal na naglalayong pabilisin ang pagbagsak ng kakayahan ng Russia na magpatuloy sa agresyon. Ayon sa mga ulat mula sa loob ng Hamdoi BND, ang bawat ulat ng suporta mula sa kanluran ay nagpapababa sa moral ng mga opisyal na Ruso na nakakakita sa kanilang sarili na unti-unting nauubusan ng mga opsyon sa gitna ng dagat. Ang teknolohikal na digmaan ay hindi lamang limitado sa mga misil at drone. Ang electronic warfare ay naging isa sa pinakamahalagang aspeto ng labanan sa kasalukuyan. Ang bentahe ng Ukraine sa paggamit ng satellite imagery at real-time intelligence mula sa kanilang mga kaalyado ay nagpapahintulot sa kanila na magsagawa ng mga surgical strikes na may mataas na antas ng tagumpay. Samantala, ang Russia ay napipilitang gumamit ng mga kagamitang mula pa sa panahon ng Cold War na madaling majam o malinlang ng mga makabagong sistema ng Ukraine. Ang pagkawasak ng mga radar station at command center sa Crimea ay nagresulta sa isang blind spot para sa depensa ng Russia na nagbibigay ng pagkakataon para sa mas marami pang matatagumpay na atake sa hinaharap. Sa aspeto ng ekonomiya, ang mga sanksyon ay patuloy na kumakain sa industrial na base ng Russia.
Bagaman ipinagmamalaki ng Moscow na sila ay self-sufficient, ang kakulangan sa mga high-end microchips at precision tools mula sa ibang bansa ay nagpapabagal sa produksyon ng mga bagong kagamitan. Ang planta ng Votkins, bago pa man ang pag-atake, ay nahaharap na sa mga hamon sa kalidad ng produksyon dahil sa limitadong supply ng mga imported na piyesa. Ang pisikal na pagkawasak ng mga pasilidad na ito ay lalong nagpapalala sa sitwasyon dahil ang pagkukumpuni sa mga ito sa gitna ng mga sanksyon ay aabot ng ilang taon kung magagawa man ito sa lahat. Ang epekto sa internasyonal na seguridad ay malalim. Ang mga kaganapan sa Sevastopol at Votkinsk ay nagsisilbing paalala na ang mga tradisyonal na konsepto ng safe zones ay wala na. Para sa mga bansa sa Asya, kabilang ang Pilipinas, ang aral dito ay ang kahalagahan ng pagpapatatag ng sariling depensa at ang pagbuo ng malalakas na alyansa. Ang tagumpay ng isang maliit na bansa laban sa isang higanteng militar sa pamamagitan ng inobasyon at katapangan ay nagbabago sa kalkulasyon ng panganib sa iba pang mga rehiyon ng mundo kung saan mayroong mga nakabinbing banta ng pananakop. Ang labanan sa Ukraine ay hindi na lamang tungkol sa teritoryo, kundi tungkol sa kung aling sistema ng pamamahala at teknolohiya ang mananaig sa 21 siglo. Sa gitna ng mga pag-ataking ito, ang reaksyon ng mga ordinaryong mamamayang Ruso sa mga social media platforms ay nagpapakita ng lumalaking pangamba. Ang mga video ng pagsabog sa Crimea at sa loob ng Russia ay hindi na maitatago ng state media at ang mga boses na humihingi ng sagot tungkol sa kaligtasan ng kanilang mga lungsod ay dumarami. Ang kontrol ng Kremlin sa impormasyon ay unti-unting nabubutas at ang katotohanan ng digmaan ay nararamdaman na sa bawat pintuan sa Russia. Ang estratehikong stalemate na kinatatakutan ng marami ay tila unti-unting nababasag, hindi pabor sa Moscow kundi pabor sa isang Ukraine na mas matatag at mas agresibo kaysa dati. Abangan ang ikatlo at huling bahagi ng ating ulat para sa pinal na pagsusuri at ang direksyon ng hinaharap ng tunggaliang ito. Sa ikatlo at huling bahagi ng ating pagsusuri, titingnan natin ang huling hantungan ng estratehikong presyur na kasalukuyang nararanasan ng Kremlin at ang mga posibleng direksyon ng tunggaliang ito sa hinaharap. Ang sistematikong pag-atake sa mga sentro ng produksyon ng misil gaya ng Votkinsk at ang pagkaparalisa ng mga base militar sa Crimea ay hindi lamang mga taktikal na panalo kundi mga bahagi ng isang mas malawak na plano upang tuluyang hilingin ang pagbagsak ng kakayahan ng Russia na magpatuloy sa isang mahabang digmaan. Sa puntong ito, ang Moscow ay hindi na lamang nakikipaglaban para sa teritoryo, kundi para sa mismong kaligtasan ng kanilang sistemang politikal at industrial na base. Ang presyur sa loob ng Russia ay umaabot na sa isang kritikal na antas kung saan ang ekonomiya, militar at lipunan ay sabay-sabay na sinusubok. Ang bawat bilyong ruble na ginagastos sa muling pagtatayo ng mga nawasak na pasilidad sa loob ng teritoryo ng Russia ay perang kinuha mula sa mga serbisyong panlipunan o mula sa pondo para sa mga opensiba sa hinaharap. Ang pagkasira ng mga SIR para sa produksyon ng Oreshnik at Iskander ay isang malaking dagok sa prestige ng militar ng Russia na nagpapakita na kahit ang kanilang pinaka-advanced na teknolohiya ay hindi ligtas sa mga kontra-atake ng Ukraine. Ang pagkawala ng kredibilidad na ito ay may malalim na epekto sa kanilang posisyon sa pandaigdigang merkado ng armas, kung saan ang Russia ay dati ng isa sa mga pangunahing supplier. Ang papel ng mga alyansa ay mananatiling sentro ng kinalabasan ng krisis na ito. Ang agresibong panawagan para sa mas mabilis na suporta mula sa mga lider gaya ni Boris Johnson ay nagpapatunay na mayroong lumalaking pag-unawa na ang isang mabagal na digmaan ay pabor lamang sa agresor kung hindi ito sasabayan ng matinding presyur sa loob ng kanilang bansa. Ang pakikipagtulungan ng Ukraine sa mga bansa sa Asya gaya ng South Korea ay nagpapakita ng isang bagong dimensyon ng pandaigdigang seguridad. Para sa mga bansang tulad ng Pilipinas, ang aral dito ay malinaw. Ang seguridad ng isang rehiyon ay nakatali sa seguridad ng buong mundo. Ang paglabag sa soberanya sa isang panig ng globo ay may direktang epekto sa katatagan ng supply ng enerhiya, pagkain at teknolohiya sa iba pang panig. Sa hinaharap, maaari nating asahan ang higit pang pag-igting ng mga asymmetric strikes mula sa Ukraine. Habang ang Russia ay nakatuon sa pagpapadala ng mas maraming tao sa frontline, ang Ukraine naman ay nakatuon sa paghina ng utak at puso ng makinarya ng digmaan ng Russia sa pamamagitan ng teknolohiya.
Ang pagbuo ng mas marami at mas malalayong drone at misil ay magpapatuloy na gagawing mas mapanganib ang pananatili ng mga puwersang Ruso sa anumang bahagi ng sinasakop na teritoryo, lalo na sa Crimea. Ang bandaw na ito, na dati ay itinuturing na unsinkable aircraft carrier ng Russia, ay unti-unti nang nagiging isang bitag para sa kanilang sariling mga hukbo dahil sa kawalan ng ligtas na supply lines. Ang neutral na pagtatasa sa sitwasyon ay nagpapahiwatig na ang Russia ay nasa isang war of attrition na hindi nila inaasahang mangyayari sa loob ng kanilang sariling bakuran. Ang kanilang estratehikong lalim ay unti-unting nababawasan habang ang abot ng armas ng Ukraine ay humahaba. Ang hinaharap ng Kremlin ay nakasalalay sa kung hanggang kailan kayang tiisin ng kanilang lipunan ang bigat ng mga sanksyon at ang dumaraming bilang ng mga nasasawi nang walang malinaw na tagumpay na nakikita. Ang stalemate ay hindi isang permanenteng kalagayan. Ito ay isang prelude sa isang posibleng malaking pagbabago sa sitwasyon kapag ang isa sa mga panig ay tuluyan ng naubusan ng kakayahang lumaban. Sa huli, ang tunggaliang ito ay magsisilbing isang mahalagang pahina sa kasaysayan ng makabagong pakikidigma. Ipinakita nito na ang determinasyon at inobasyon ay kayang tapatan ang malalaking numero at lumang doktrina. Ang resulta ng digmaan sa Ukraine ay magtatakda ng mga bagong alituntunin sa kung paano pinoprotektahan ng mga bansa ang kanilang teritoryo sa ilalim ng banta ng mga makabagong armas. Habang papalapit ang oras ng pagpapasya para sa parehong panig, ang mundo ay mananatiling nakasubaybay sa bawat galaw sa chessboard ng silangang Europa dahil ang bawat pagsabog sa Botkinsk o Sevastopol ay may eko na nararamdaman hanggang sa pinakamalayong sulok ng mundo. Ang pagbabagong ito sa balanse ng kapangyarihan ay hindi lamang usapin ng militar, kundi usapin ng moralidad at ang paninindigan para sa pandaigdigang kaayusan. Ang aral ng kasalukuyang krisis ay ang katotohanang ang kalayaan ay may mataas na presyo, ngunit ang halaga ng pagsuko sa agresyon ay mas mataas at mas mapanganib para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Dito nagtatapos ang ating espesyal na ulat sa estratehikong sitwasyon sa pagitan ng Ukraine at Russia.